At dapat dyan, kung meron kang opportunity na lumipat sa mas maganda at hindi binabaha, no? Mas maganda lumipat, no? It is better, no, to move. So, would you stay where you are? Mag-i-stay ka pa rin ba kung nasaan ka na alam mong delikado o may fault line dyan? Na po pwedeng mabiak, o pwedeng bumagsak, o pwedeng madaganan ang iyong tahanan? Kapatid, kung alam mo sa sarili mo na dyan ka babagsak sa ginagawa mong kasalanan, umalis ka na dyan at humanap ka ng pinakamagandang place spiritually at wala nang iba kundi sa Panginoon. Amen? So sabi rito, tanong, would you stay where you are? Of course not. Hindi tayo mag-i-stay sa mga ganong delikadong lugar. Lilipat at lilipat tayo. No? So the reason people do not relocate is because, bakit daw hindi lumilipat ang isang tao? Okay? Because they have no other place to go or they have no means to relocate themselves. Kung atin pong pagbabasihan mga kapatid na hindi namin kayang lumipat ng subdivision, hindi namin kayang lumipat ng mga magagarang tahanan. Marami naman pong ibang lugar. And spiritually speaking, mga kapatid, yes, hindi mo nga kayang lumipat ng subdivision dahil nandiyan ka sa squatter. Pero kayang-kaya mong ilipat yung spiritual na katatayuan mo at papasukin mo ang Holy Spirit kahit nakatira ka sa squatter, na doon nila makikita yung tunay na pagbabago na meron sa iyo. Hindi ka nga lumipat ng lugar, pero inalis mo naman yung squatter na spiritual mo. Pinalitan mo ng Holy Spirit. And praise God, ito yung tunay na relocation site na gusto ng Panginoon. Amen? So, this is the importance of the gospel message, kapatid. The true Christ, God did what we could not do for ourselves. In that He had relocated from us from hell into His kingdom, from darkness into light. Yan ang gusto ng Panginoon. From darkness, ililipat tayo sa liwanag. Yan ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Kaya gustong-gusto ng Panginoon ma-relocate yung ating spirit. Kasi dati bad spirit ang meron tayo. Amen? At gusto niyang palitan na mapunta tayo at papasukin natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. So the Word of God is very reliable. Pag sinabi pong reliable, mga kapatid, no, sa Tagalog ng reliable, maaasahan. Okay? Ang salita po ng Panginoon na nasa Biblia ay maaasahan po nating lahat. Reliable map ang sabi rito, which will tell us the direction and landmarks. Ano ba yung naalala ko tuloy pag nag-deliver yung Shopee dito sa bahay? Ano pong landmark yun, sir? Yung may basketball court po. Tapos nandun po kami sa lalabas na lang po kami. Doon na lang po tayo magkita. Yun po yung landmark, no? Tayo po kaya mga Christian, si Jesus Christ ang landmark natin, mga kapatid. Siya yung pinaka-landmark natin. So the Word of God is our very reliable map which tell us the direction and landmarks how we should take this journey from this age to the next. Now, meron po tayong tatlong pag-aaralan, no, na points. Amen? Ang oras na ba? Okay. So 9:20. Ayan. Purihin ng Panginoon. Sabi nito, dito po sa ating pag-aaralan sa life in this present age, tatlong points. Relocating from this present age to the next. Okay? Magpalipat na daw po tayo, no? Sa panahon natin ngayon, magpalipat tayo ng totoo sa Panginoon. Okay? Number 1, sabi rito, be oriented. Be oriented. Pag sinabing be oriented, be oriented where you are. Okay? Be oriented where you are. Pag sinabi sa Tagalog na be oriented where you are, maging dapat nakatuon, no?
kung nasaan ka ngayon. Nasaan ka? Okay? Nasaan ba tayo ngayon spiritually? Siyempre, nasa Panginoon na tayo. Kaya ka nga nandito. Kaya tayo nandito. Kaya nga po ako nagmamadali kanina. Amen? Kasi nga po magme-mensahe. And purihin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, kahit na malakas ang ulan, hindi hadlang yan para malate ako sa gawain. And purihin ng Diyos. No? So, number 1, be oriented where you are. Because of sin, dahil sa kasalanan, this present world, in this present age, is deteriorating. No? O pag sinabing deteriorating, is yung sa Tagalog ay lumala o sumama o pasama ng pasama. And it's not getting any better. Napakarami mga anak sumasagot na sa magulang. Pansin niyo yan? Grabe ng mga tuwiran sa panahon natin ngayon. Napakarami na ang hindi sumasamba sa Panginoon Diyos. Talagang totoo ang Bible. Sa huling araw, marami ang tatalikod. Marami ang manlalamig. Totoo. Ano po ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 5? Sabi rito sa Genesis chapter 6 verse 5, ayan. Nakita ni Yahweh, no? Na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. See? Sa Genesis pa lang, pasaway na. Lalo pa sa present age natin, pasama ng pasama. Pero bilang mga anak ng Diyos, pabuti tayo ng pabuti. Amen? So, in this present time and age, there is so much suffering. Maraming suffering ang nagaganap. Romans 8:18. Mga verses po ang babasahin ko, no? Mga verses na talaga naman pong ating pong kapupulutan ng aral. Sabi rito, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Kaya kahit tayo ay nahihirapan, nagtsatsaga pa rin tayo. Kahit tayo ay naghihinagpis, nandoon pa rin, no? Na tayo ay inaaliw ng banal na espiritu. Kaya nandun yung joy. Kanina umawit si Ate Ninya, to God be the glory. Ramdam ko po yung kagalakan niya. Sabi niya may pigsa pa siya sa kilikili. No? Pero hindi hadlang yun, yung mga masasakit na yun. Ang importante, yung puso mo sa Panginoon ay ayos. Kahit na napakaraming tiisin sa buhay. Amen? So the wicked will be separated and punished at the end of the age. Yung mga mahihina daw po at yung mga ayaw sumampalataya sa Panginoon sa huling araw, no, ay parurusahan ng Panginoon. Matthew 13:49. Sulat niyo po kung meron po kayong notes. Sana meron. Okay? Matthew chapter 13 verse 49. Na ang sinasabi, yan, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. Malinaw po na sinasabi yan ng Matthew 13:49. Ihihiwalay daw po tayo doon sa mga makasalanan. Okay? Kaya napakahalaga mga kapatid na hanggang sa huli, sa pagbabalik ng Panginoon, nandun pa rin yung ating kabanalan. Kahit tayo ay nakakagawa ng mga bagay na hindi natin minsan sinasadya, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon agad-agad. Hindi natin pinatatagal. Amen? So, sabi rito, Matthew 13:40. Ayan, ito pa yung mga patunay, no? Matthew 13:40, sabi rito, kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Amen? Sino yung natatakot
Kapag dumating na yung katapusan ng daigdig, ang natatakot, yun lamang walang relasyon na tunay sa Panginoon. Yung ayaw tumanggap sa Panginoon. Yung minamak ang Panginoon. Yan ang susunugin, mga kapatid. So God provided a way to deliver us from this present evil world. Nag-provide po ang Panginoon, no? Para po tayo ay magkaroon ng daan, no? Para po sa panahon natin ngayon, no? Ay tayo po ay maligtas. Tayo po ay makaalis sa mga bagay na sobrang masasama. Ano po ang sabi ng Galatians 3:4? Okay? Galatians chapter 3 verse 4. Wala na bang halaga sa inyo ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon, no? Sabi dito. Hallelujah. Who gave himself over our sins that he might deliver us from this present evil age according to will of our God and Father. Yeah. So God promised that He would be a faithful. Nangako ang Panginoon na siya ay magiging tapat, no? Sa atin. Matthew 28:20, sabi rito, teaching them to observe all things that I have commanded you. I am with you always, even to the end of the age. Amen? Kaya, purihin ng Panginoon na talagang nakatingin sa atin ang Panginoong Diyos. Tinitingnan niya kung ano talaga, kung tunay talaga ba tayo na sumasamba sa Kanya. Tinitingnan niya yun. Kung yung motibo ba ng ating puso ay talagang sa Panginoon, kaya natin ginagawa ang mga ganitong bagay. No? Ano pa? God set a time to renew this planet Earth we now live in. Siset niya yung time, i-renew niya uli itong planetang ito. Amen? Saan ito matatagpuan? 2 Peter 3:7. 2 Peter 3:7. Amen? Basahin ko po. Chapter 3 verse 7. Ang sabi rito, sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Kung noon, sa panahon ni Noe, tubig ang pinanglubog sa mundong ito, sa pagbabalik ng Panginoon, apoy naman. Tutupukin niya po itong mundong ito. Amen? Ganun po katindi ang mangyayari. Now, implication, no, sa unang points, knowing the conditions of the world we live. Alam naman natin ang nangyayari. Tama po ba? Alam natin ang nangyayari sa mundong ito. Grabe na ang kasamaan. So, we now know where we should be headed towards. Dapat alam natin kung saan tayo dapat na lumalagay. At wala nang iba yon kundi sa Panginoong Diyos. Number 2, no, dito po sa ating pinag-aaralan, relocating from this present age to the next. Number 2, know the signs and landmarks of the change of time. Know the signs and landmarks of the change of time. Pansinin po natin, ang bilis. Sinasabi natin sa ating bibig, ang bilis ng panahon ngayon, ano? Kailan lang, nag-January, ngayon malapit na, September na, magde-December na. Nasa Bible din po yan, nasa Matthew 24. Kung di ako nagkakamali. Matthew 24:22. Na talagang bumibilis na ang panahon. Amen? So, the disciple asked Jesus a question. Matthew 24:3. Ano ba yung question, no, ng disciple na ito? Ang sabi rito, hallelujah, nasa bundok ng mga olibo si Jesus. Samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? At ang sabi rito, mga kapatid, there will be a sign in the sky above. Meron pong sign. Meron bang Bible verse yan? Karande? Meron po. Sabi rito,
sa Lucas 21 verse 25, mga kapatid, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin sa lupa. Ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Yan po yung mga sign, mga kapatid. So, there will be signs in the earth below. Meron ding sign, no? Earth below. Lucas 21, 11. Nang sabi rito, magkakaroon ng malalakas na lindol. Ito na yon. Okay? Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot Layo mo sa naman. iba't ibang dako, may lilitaw na mga kakilakilabot na bagay, at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Yan po yung mga sign, mga kapatid. Yan yung mga sign and landmarks of the change of time na ating pong pinag-aaralan. So, there will a signs among people. Ayan. Ano yung sign ng mga people na nagaganap na sa panahon natin ngayon? Meron po bang Bible verse yan? Meron. Okay? Matthew 24 verse 24. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag Tapon sa mo to. lahat ng bansa at ang Jerusalem ay magiging Saan? busabos ng mga Hindi hintil yan trash, mga hanggang sa ano yung matapos tupper. ang panahong itinakda sa mga ito. Katamad mo naman. Okay? So, signs of the false Christ. Meron din ba? Meron. Revelation 13:13, mga kapatid. Malinaw na sinasabi po rito sa Revelation 13:13, kahanga-hanga ang mga himalang ginawa ng pangalawang halimaw. Marami talaga madadaya. Ano pat nagpababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Babasahin pa po natin ang verse 14. Sabi rito, nililinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya silang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit gumaling. Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid, lalo sa internet. Napakarami talagang naglalabasan, no, ng mga kung ano-anong ginagawang mga himala. Pero suriin natin kung talaga bang biblical, no? Kasi si Satan, kabisado po ni Satanas ang Bible from cover to cover. Kabisado ni Satan yan. Ang hindi niya lang kayang gawin ay yung sundin yung nandyan sa Bible. Kasi bad nga siya. Amen? So there will be a sign in the events. Matthew 13:7, no? Puro Bible verse po ang aking binibigay, ano, para mas maliwanag. Matthew 13:7. Okay? But when you hear of wars, sabi rito, and rumors of wars, do not be troubled. For such things must happen, but the end is not. Mark chapter 13 po pala. Mark chapter 13 verse 7. Ayan. Sabi rito, huwag kayong mabagabag kung makarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan. Alam niyo naman sa Israel, di ba? Labanan. At ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Kaya wag po tayong mga kapatid magtaka na may mga nababalitaan tayo ng mga gera kung saan sa ibang bansa. Nakasulat na po yan sa banal na aklat. Huwag kayong mabagabag, sabi rin. Makakarinig kayo ng mga, ay may labanan sa Lebanon, may labanan sa Syria, may labanan sa Israel. Meron po talaga at dapat po talaga mangyari yan. Bakit? That is a sign na malapit na. That is a landmark na malapit na. Dumating ang Panginoon. So implication po dito sa pangalawang points, sabi rito, we cannot deny that the signs of that turning of events have all been coming together in our generation. Eh anong dapat nating gawin ng mga Kristiyano? Share the gospel. Share the gospel. Alam na natin yung mga sign na nararanasan na sa panahon natin ngayon.
Ano pang kailangan natin? Mag-alala sa mga nangyayari sa paligid? Hindi. Mag-share na tayo ng salvation, no? Ng kaligtasan, no? And number 3, no? Ulitin ko po yung una, be oriented where you are. Number 2, know the signs and landmarks of the change of time. Amen? So, number 3, be prepared for evacuation. Lakas ng ulan. Praise the Lord. Be prepared for evacuation. No? Pag ganito pong malakas ang ulan, lalo sa bandang Marikina o sa ibang mga lugar na madalas binabaha, talagang nagpe-prepare na yan para sa evacuation. Sa mensahe po natin sa pangatlong puntos, be prepared for evacuation. So, life is day as if it were the last. Ang sabi po rito sa Lucas 21, verse 28, mga kapatid. Lucas 21, verse 28. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo. Ano? Lord, bakit magagalak ka kami? Naggegera na nga. Lumilindol na kung saan-saan, Lord. Lord, bumabagyo na yun. Dating hindi inuulan na Saudi Arabia, inuulan ngayon. Pero ang sabi ng Bible, kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo. Sapagkat ano? Sabi dito, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ibig sabihin, darating na yung ating pinananabigan na rapture. Amen. So, purihin ang Diyos. Hallelujah. So, sabi pa rito, be as wise virgin prepared for the wedding. Alam niyo po ba yung naimensahe ng dati pa, no? Yung 10 birhen? Yung 5 lumabas, kung di ako nagkakamali, yung 5 na natili. Bakit? Yung 5 may baon eh. May baon silang oil. Yung 5, hindi sila prepared. Kaya, be prepared mga kapatid for evacuation. Dapat lagi nagniningas mga kapatid yung ating ilawan. Huwag nating pawawalan ng oil. Amen? Di tulad ng mga kababaihan na ito. Matthew 20, basahin ko po sa Matthew 25. Matthew 25 verse 1. Sabi rito, hallelujah, dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Tuloy ko po sa number 2, 3. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Kaya mga kapatid, maging matalino tayo. Huwag nating pawawalan ng apoy yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat po, lagi tayong may baon na langis. And that is the Holy Spirit. Amen? Subalit ang matatalino sa verse 4 ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. May reserve sila. Naka-ready sila. Dapat ganun din po tayo. Anumang araw, oras, panahon, buwan, taon, dumating ang Panginoon, dapat naka-ready po tayong lahat. Amen? Para mag-evacuate. Ibig sabihin, lilipat na tayo. Lilipat na po tayo sa kalangitan. Yun po ang gusto ng Panginoon. And sabi pa rito, wait for the coming of the Lord. Magantay tayo. And habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ginagawa naman natin yung ating ministry. Yung ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Titus? No? Titus chapter 2 verse 13. Okay? Nilalakasan ko po yung aking bibig kasi sobrang lakas ng ulan. Sabi po rito sa Titus 2:13, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Amen? So mga kapatid, sinasabi rito na dapat ang atin lamang naasahan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Kapag meron kang Jesus Christ at tunay na relasyon
sa Panginoong Hesukristo, nasa iyo ng lahat ang sagot. Mayaman na tayo nun. Amen? So implication, this world is not our eternal home yet. Tandaan po natin yan. Itong mundong ito ay hindi natin ito tunay na tahanan. Everything in this world is but temporary. When we build something, do not be attached to it. Kapag merong pinagawa sa iyo ang Panginoon, at talaga naman, tandaan po natin, sa blessing, meron ding danger dyan. At minsan, yan pa yung nagiging, sabihin na natin na, nagiging, o nawawala na tayo ng time sa Panginoon. Pero nagbigay ang Panginoon ng blessing. Pero wag naman nating hayaan na yung blessing na yun na maging hadlang para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? So, when we build something, do not be attached to it. Do not be attached to material things because they will all pass away. Use them, ito yung maganda mga kapatid, use them to serve the Lord, to expand His kingdom here on earth. Lahat po mga kapatid ng pahiram sa atin ng Panginoon, gamitin natin yan to expand the ministry of God. Dito pa lang sa mundong ito, danas na natin dapat ang kingdom ng Panginoon. Amen? So yun lamang po, purihin ng Panginoon, life in this present age, relocating from this present age to the next. Number 1, be oriented when where you are, know the signs and landmarks of the change of time. Number 3, be prepared for evacuation. Amen? So yan po yung ating mga pinag-aralan mga kapatid. So conclusion, relocating from the present age to the next. Be oriented where you are, know the signs and landmarks of the change of the time, be always ready for evacuation. Yan po yung ating yan po yung mensahe ng ating Panginoong Diyos. So let us pray mga kapatid. Hallelujah, purihin ka o Diyos. Salamat sa paalaala mo. Tunay nga po o Diyos na padali na ng padali ang mga nangyayari sa mundong ito. Lahat talagang nagiging fast food na, napakarami na pinapabilis ng mundong ito ang lahat-lahat. At kung ano na naiisip ng mga tao. And praise be to God, kahit na bumibilis ang panahon, nandun pa rin Panginoon ang tuon naming atensyon sa iyo. Salamat o Diyos sa patuloy mong pagpapaalala sa iyong pagbabalik. Tatnan mo kami Panginoon na naglilingkod ng tapat at buong puso sa iyo. Dapat ay hindi kami ma-attach sa mga bagay na iiwan din namin, sa mga bagay na hindi namin napakikinabangan pagdating namin dyan sa langit. Dahil ikaw Panginoon ang aming sasambahin, ikaw ang aming luluwalhatiin, ikaw lamang ang maitataas sa aming buhay. Wala na pong iba dyan sa langit. Salamat Panginoon ng maraming sa paalaala mo sa mensaheng ito, ngayong gabing ito. Thank you Lord. To you all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Back to you, Presider.